Naging emotional si Hermosilla Adalid, ina nina Edsel Jess Adalid at Alexis Gail Adalid, na ipinaliwanag ang kanyang damdamin mula sa pagkawala ng kanyang mga anak sa nangyaring lindol sa Myanmar noong Marso 28 hanggang sa maihatid ang kanilang abo o bangkay sa Bais City, Negros Oriental noong Mayo 25, 2025. Dagdag pa niya, nalungkot at nasaktan siya kasama ang kanyang buong pamilya, ngunit napag-isipan lang niya na mamamatay tayong lahat sa mundong ito. Nagbalik tanaw ito sa mga plano at kagustuhan ng kanyang anak at asawa nito na naging dahilan ng kanilang pangingibang bansa sa Myanmar. Aniya, masakit isipin na ang bahay na pinapangarap nila at financial freedom ay bigla na lang nawala. Idinagdag din ito na ang gobyerno ng Pilipinas at Myanmar ay hindi nagkulang sa pagbibigay ng suporta sa kanila mula sa pagkawala ng kanilang mga anak hanggang sa sila ay maiuwi sa Pilipinas. Sa katunayan, ang Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 7 ay nagbigay ng tulong sa pagdating ng mga labi o abo ni Edsel Jess Adalid at Alexis Gail Concepcion Adalid noong umaga ng Mayo 25, 2025 sa paliparan ng Dumaguete, Sibulan. Ang mga labi ng cremated ng dalawa ay dala ng kanyang anak na si Cesar Edward Adalid at kapatid ni Alexis na si Veronica May Concepcion mula sa Myanmar patungong Dumaguete City. Dinala ang mga abo nila sa St. Nicholas Tolentino Parish Pastoral Care sa Bais City, Negros Oriental para sa kanilang internment. Ang pagkuha at pagpapauwi sa mga labi ng patay ng OFW ay isang whole of government approach na kinabibilangan ng sumusunod, katulad ng Department of Foreign Affairs, Embahada ng Pilipinas sa Yangon, Myanmar, Philippine Interagency Humanitarian Contingent, ang kagawaran ng mga migrante na magagawa, ang Migrant Workers Office sa Bangkok, Thailand, at Overseas Workers Welfare Administration. We are now doing the novena prayers. We plan that by June 12, we will bring them home to our residence and wait for his brother who is in Australia. The interment of their remains will be June 25. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Nathaniel Sandoval para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo